Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay magche-check po ako ng battery na itong isang dump truck po na Photon. Yan, ay hindi po siya umandar. Kare-resume ko lang po sa galing ng bakasyon. So ito po yung sinasabi ko po lagi na once na galing po ng bakasyon ay yung battery ay pag minsan hindi po may iwasan ay mayroon po talagang nadidrain. Yung load po niya ay nawawala. Lalong lalo na po nangyayari sa yung battery po na medyo may kahinaan na. So nung nagdaang video po ay pinakita ko po yung pagsi-switch off po ng mga main switch battery. Yung battery switch po para maiwasan yung pag-drain. So kahit na naka-switch off na po yung battery dahil po sa talagang may kahinaan na po yung battery ay talagang mag-i-internal short circuit na po. So kusa po siyang mag-discharge. So sa mga ganun po ay hindi na po natin kayang iwasan yan dahil problema na po yan ng battery. So ipapakita ko na lang po kung alin po dito sa dalawang battery na to yung may problema. Kung bakit hindi po siya umi-start. At yung ibang sasakyan po ay umi-start po. Meaning wala pong problema sa battery. So ito po. So ang gagawin ko po ay iisa-isahin ko po yung battery cell. Itong tubig po kung alin po yung may problema dito sa makikita po natin. Itong bawat butas po na to. So dalawang battery po to. Bali 12 volts plus 12 volts. Bali lumalabas po 24 volts sa battery voltage supply. So itong isa lang po muna ang chichikin natin. Itong battery cell niya. So yung chichikin po natin yung condition po ng battery solution. So sa mga nagdaang video ko po, yung mga ganyan pong reading ay good po yan. Basta hindi po nakabaon yung red. Yan, good pa rin po yan. Although nakabaon po yung red ng konti, pero nasa ano pa rin po siya. Pasado pa rin po siya. Ayan o, ano siya sa white. Ayan o. Green or white is good po yan. Pag umabot na po ng red, yan na po yung may problema. So okay pa rin po siya. So ito po kapag ganito po may problema na po to. Yan. Bagsak po siya sa specification po ng reading. Yan. So lumalabas po dito po sa battery na to. Itong 6 po na cell na to ay ito po may problema itong isa na to. Yan. So chichikin naman po natin yung isang battery. So ito po ay pasado po siya. So nandoon po siya sa lower portion po ng red
o nag-white na po siya. So wala pong problema yan, okay pa rin po yan. Yan po, okay siya. Yan, okay po siya. Okay pa rin po. So okay pa rin po yan kasi lumalabas po, nasa lower portion po siya ng red. Ayan. Ayan, nag-white na siya. So itong battery po na to ay okay rin po, itong isa. So lumalabas po itong battery po na to, itong nasa kanan, bahagi, itong isa na to, ay wala pong problema itong mga battery cell niya, yung specific gravity po ng battery solution. So itong isa naman po ay mayroon po siyang problema dito, itong isa na to. So nangangahulugan po talagang hindi nga po siya i-start dahil may problema po siya. Itong isang battery cell na to. Ayan, no, bagsak na bagsak po siya. Ayan. Kaya kapag pinapa-start po natin nang nakatambay po siya ng pangmatagalan na panahon, so hindi na po niya kayang paandarin yung makina ng diretsuhan. Ayan. So kung tuloy-tuloy po yung biyahe ng dump truck, pwede po niyang mapaandar. Pero once na na-standby na po ng isang mga 2 araw, 3, so itong mga battery po na to ay madedrain po siya. So hindi na niya po kayang mag-hold ng current itong battery na to dahil nga po mayroon na siyang problema. So ang gagawin naman po natin, since may problema po itong battery na to, so i-series po natin. Isi-series natin ng hindi na po para mapatunayan po natin na may problema siya. Isi-series po natin itong isang battery na to. Bali hindi po natin tatanggalin. Gagawan lang po natin ng series connection, ay parallel connection po dito po sa isang sasakyan. Dito. Ayan po, may naka-ready na pong cable. Yan. Yan, i-connect po natin since sira po to. Ito lang po ang lalagyan natin ng supply. Kukunan po natin sa kabilang sasakyan ng battery din po na 12 volts. Dahil 12 volts lang po yung sira, so sisirisan po natin ng 12 volts din po na battery. Isa lang po siya. Hindi natin gagamitan ng 24 volts. So i-connect po natin siya. Start po natin. So napa-under po natin.
So lumalabas po na ito po talaga yung dahilan kaya hindi po siya umi-start dahil nag-jump po tayo sa kabila ng 12 volts sa battery. Kaya napaandar po natin. Pero kung hindi po natin lalagyan nitong 12 volts ng jumper wire na to galing po sa isang sasakyan, hindi po natin mapapaandar dahil na-confirm po natin na ito po yung sira. So inalam po lang natin kung alin po yung sira. Ito po yung sira at nakita po natin yung battery cell. Itong isa na to ay may problema na po. Hindi na po siya pwedeng itambay ng pangmatagalan. So kung araw-araw po natin na gagamitin, pwede po siyang magagamit natin. Pero kung matagal po nga pag-standby, pwedeng madrain po siya kaagad dahil hindi na po siya nag-hold ng load, battery load po ng pangmatagalan dahil may problema na po siya. So ganun po ang yung mga lumang battery. Mayroon na po siyang internal short circuit po sa loob ko sa po siyang nagdi-discharge. At dahil isa lang po yung sira, hindi na po natin kailangan na ibaba itong battery na to, lalong-lalo na po napakabigat. So alam na po natin, inalam natin kung alin ang sira. So ito nga po kaya nag-jumper po tayo ng jumper wire para makapag-connect po tayo sa isang sasakyan. So kailangan po talaga to ay tuloy-tuloy po yung paggamit at kung hindi naman po siya gagamitin ng tuloy-tuloy ay sigurado pong babalik at babalik pa rin po yung problema niya. Dahil nga po sira na po to. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.